Sir Talking, nagbabalik. Kasama ko pa rin ang aking kapatid na si Kinio. At naputo ng usapan natin kanina. Napag-usapan natin yung pagiging rap artist and battle artist o battle rapper. Ano bang tamang term ngayon? Battle rapper. Battle rapper. Pag-usapan natin syempre yung sinasabi mo kanina na naisisingit-singit mo sa pagiging tawag dito, designer. Ang tawag dito? Graphic design. Graphic design, yes. Yeah. Medyo tumama talaga yung ano eh. Sorry. Sige. Paano nagsimula mo? Ang passion ko sa design, napunta, nagsimula na lang yan. Late na lang. Mga dito, 9 p.m. late na eh. Di ba? 11. Hindi ganun. Hindi, 19 ako. 19. Kahit na yun talaga yung gusto kong gawin una pa lang. Kasi nung bata ka, nagdo-drawing ka. Oo. Pero nagsimula ako maging graphic designer, 19 ako. Kumbaga na-procrastinate lang ba na-procrastinate ng matagal, ganun. Pero alam ko doon talaga papunta eh. Yun talaga yung gusto kong gawin eh. No? So, ang ginagawa ko niyan dati, gumagawa talaga ako libre design. Libre lang. Walang kahit ano. Kasi praktisan eh. No? Kahit na minsan, nagbabayad sa akin yung mga kliyente. Yung mga pang-profile picture ba? Or... Hindi, ang service ko ay poster, flyer, tickets, ganun. Dati, na ngayon, mas ginaganap ako na mas malawak. No? Ngayon, gumagawa ako ng mga fanzine ngayon, kung tawagin. Ang fanzine ay isang tipo ng magazine na sobrang specific ba. Ganun. Kunwari, lang siya, libro na puro collage lang, na iisa lang ang tema. Kasi ang pag-magazine, pag binuksan mo, di ba, maraming nakalagay dyan. Posibleng storya neto, storya noon, tapos may sapatos, tapos may gitara, kung ano man, no? Ang fanzine ay maliit lang, maikling, o kahit gano'ng kadami, basta iisa lang yung tema. Ganun. Yun yung nagugustuhan ko ngayon, natitripan ko ngayon. Kasi para sa akin, pareha siya sa pagsusulat ng kante. Pero sinusulat ko visually, ginagawa ko visually. No? Kaya sobrang malakas ang epekto sa akin ng graphic design kasi nalalagay ko in reality kung ano man ang creativity na nasa utak ko. Okay. Hindi lang basta rap. Let's talk about creativity. Nandito ka sa Street Art Talking ngayon. Kung meron kang ilalagay sa isang larawan ng Street Art Talking, ano yung mga ingredients na ilalagay mo? Paano ilalagay? Ba, gagawa ka ng picture ng Street Art Talking. Ano yung mga ilalagay mo doon? O sino-sino yung mga ilalagay? Poster, ganun. Kunwari gagawa tayo ng poster. Sabihin natin gawa tayo ng poster. Anong gagawin natin sa poster? Po-promote natin ng Street Art Talking. Ganyan. Una sa lahat, titignan ko na mabuti kung paano may po-promote yung logo. Kasi logo brand yan mismo ng SRT. Kailangan makikita na lang mabuti yan yung logo na yan. No? Pangalawa, brand ng logo. Ano ba ang Street Art Talking? Yun yung ipopromote natin. So magkakaroon ng tipong slogan. Kumbaga ang claim na tinatawag, no? Kunwari, Street Art Talking, tapos may nakalagay na phrase. Na lang yun part na lang siya ng identity, pero ang gusto kong iparating visually ay kung ano ba talaga Street Art Talking. Kunwari, gagawin natin poster, ikaw, host, no? Tapos nakapalibot sa'yo yung mga na-interview mo na, ganun, para makita na podcast ang Street Art Talking. At the same time, ang style ng poster natin street hip-hop talaga, no? Kasi yun naman tema ng ng Street Art Talking Kumbaga parang gusto ko nakatutok na mabuti sa tema yung poster na to. Kasi hindi po pwede na hip-hop ang pinag-uusapan ng Street Art Talking tapos yung poster natin pang rejoice. 'Di ba? Medyo pang feminine tignan. Ang pangit nun. Depende kung nakalugay yung buhok ni Kuya Nudge, di ba? Pangit naman. Hindi. Kumbaga parang dapat aligned. Ang project talaga, ang paggawa ng poster. Hindi lang siya basta-basta. Pag ako gumawa ko ng poster, service, no? Hindi lang poster, kahit ticket, ganun. Lagi kong pinoproject muna na mabuti kung ano yung dapat ilagay dyan.
ano ba talaga yung kailangan i-communicate ng poster para pag nakita ng tao, gets agad nila kung ano yung poster na to, para saan to, ganon. Kung may mga sponsor pala, okay, lagyan natin yung sponsor na yan. No? Pero may naging mga kliyente ka din sa mga ganito. Oo. Kahit di May pa mga- ako pumapasok Teka sa lang, university. may mga time ba na pag sinabihan ka ng ano, ito gusto ko to para sa debut o para sa birthday ko. Lagay mo to, lagay mo to, lagay mo to. May mga suggestions ka ba na sinasabihin mo kahit masakit na suggestion na hindi bagay itong mukhang to sa ano mo para Oo. Sinasabi ko talaga sa kanila yun, no? Kasi hindi pa naman nila na nakikita yung result ng poster eh. Pero para masatisfy sila, ang ginawa kong paraan, laging involved ang kliyente sa ginagawa kong project. Paano naging involved? Gumagawa ako ng 3 to 4 na revisions, no? Para i-present. oo, sa kanila. ganun. Hanggat hindi pa tapos yung resulta, pinapakita ko sa kanila yung nagiging procedure ng poster, no? Para alam nila na ginaganapan talaga natin na mabuti, no? Na makita nila na involved sila. Maramdaman nila na para talaga sa kanila to, no? Masasabi mo bang professional ka about dito sa ginagawa mo, graphic designer? Yeah. Masasabi ko talagang professional ako dito. Confident ako sabihin yun, kuya. Promise. Kasi bago ko to gawin, dami ko nang napalpakan. Dami ko nang na-failed na tao, no? Para mapunta sa kung ano man ang ginagawa ko ngayon. Experience talaga. Experience, pero yung time na kailangan para sa isang trabaho, naabot ng ilan, magdamag, kaya ba? Depende sa request din siguro, no? Depende sa request kasi may mga kliyente na mahirap din kausap eh. No? Hindi pagka kinausap ko sila, hindi po pwede sa akin yung ikaw na bahala. Paano natin gagawin na mabuti yung poster kung ako na bahala poster mo to. Mismo, Diba? mismo. Poster mo to, ako na bahala, tapos papakita ko sa'yo, tapos di mo pala gusto. Sabi mo, ako na bahala Di ba? Pangit na ganun. Walang pinagkaiba dyan na saan tayo punta? Ikaw na bahala, dinala mo sa hotel, tapos nagreklamo. Di ba? Ang pangit nun. Ano mo, ako nang bahala. Dadaling kita kung saan ko gusto. Di ba? Pangit yun. Walang pinagkaiba Dapat- yun. Pero wag niyong gagawin yun. Masama yun. Shoutout nga pala kay Utol Primitivo, Mark Noe, at kay Auntie Silverlin sa sponsor namin. Ito yung mga ginagamit na cellphone galing sa kanya. Salamat sa sponsor sa Shout out. Silverlin. So yun, usapang graphic designer pa rin tayo. Pero related pa rin dun sa pagiging rapper mo o sa battle rapper ka. May nagawang ka na ba ng project na event na Oo. nangyari? Ano Yeah. ba? Kung di nyo alam, ako gumawa karamihan ng poster ng Do You Shit. Yung mga tipong Poster ng mga battles. see? Ganun. Bago mag-battles yung mga pinopromo na ano. Oo. Mhm. Mare, J-Reese versus, hindi ko pala ginawa yun. Yung tournament, Ikaw lahat gumawa nun? oo kuya, sobrang nahirapan talaga ako nun. Kasi nung una parang, hindi naman sa ina-underestimate, pero hindi ko in-expect na project talaga ang pagde-design. Project talaga. Kasi tournament siya. Ibig sabihin nun, in-expect ko, okay, marami, ibig sabihin, more than 2 posters ang gagawin ko. No? Unang poster, lahat ng MC. Pangalawang poster, kung sino natalo at kung sino yung mga susunod na na nababattle. Bukod ba dun sa matchup talaga, ano? Bukod doon, poster ng sponsors, poster ng event, hindi lang Do You Shit. Nakagawa din ako ng poster sa event ng Roma, ganun. Di naman kaya poster ng kahit cleaning service, ganun. Pero may nagpapagawa ako din pala gumawa ng poster ng Do You Shoot na ginawa naman ni Kuya Marco. Nagpa-event siya ng 3v3. Yung sa basketball lang sa sa basketball. Okay. Ganun. Ano yung tawag dito, pinaka-forte mo na item na gawin? Paano Para sa pagiging hindi yung item na iniisip mo. Hindi, I mean, yung item na pinaka-paborito mong gawin. May mga forte yung invitation, souvenir. Okay. Okay. Ano mismong serbisyo? Yung pinaka sa'yo. Kumbaga, sabihin Forte natin,
ang Jollibee, balik tayo sa Jollibee, total, ano naman, yung chicken, Okay. yung ano niya, trademark niya. Ang Kineo ba, anong trademark niya pagdating sa graphic designer? Poster. Mm. Yung poster kasi doon talaga ako natuto. At kung doon ako natuto, yun yung na-master ko talaga. At the same time, meron din ako sariling style, no, na ginagawa. Kumbaga parang pag nakita mo to, gets mo agad na ako yan. Identity ko yun. Mga poster ko, grunge. May mga noise. Parang magulo tignan pero tawag dito. Maintindihan mo. Oo, Yan. ganun. Basta grunge siya tignan, no? Ganun. Yun. Yung mga ano nga, 'di ba? Yung mga pittore. Tawag ba sa sa English ng pittore? Painter. Yung mga Da Vinci. Sa una, hindi mo naman magigets talaga yung mga art nila eh. So pwedeng ihambing sa sinasabi mong grunge na baga, depende sa tao kung sino makaka-appreciate, 'di ba? Ang pinaka-inspiration ko, syempre yung mga unang nakita ko na designer. Yan, si Design Syndrome. Tapos, nalaman ko na lang din sa university na ang style na pinagkuhaan niya ay si David Carson. David Carson, sobrang laking impluwensya niya sa graphic design. Promise. Yep. Ako wala akong alam sa graphic design eh. So, di ko kilala yung mga sinasabi mong David Carson. Basta graphic design, lahat kuya nang nakikita mo sa sa mundo, design 'yan. Oh, lahat. Promise, lahat naka-detailed talaga. Kahit yung mga tawag na building, sapatos, design, damit, lahat ng damit. Kahit nga bote ng beer, yung mga etiketa niya, naka-design niya kung saan niya nilalagay. Lahat eh. It's, sabihin, dumadaan talaga sa proseso ng designer din yan. At yun, ano yung nabivisual mo sa future ng isang Kineo bilang isang rap artist, battle rap artist, at pagiging graphic designer? Gusto ko ma-pursue parehas ng sabay. No, kumbaga I hope. Hindi, gets ko na magagampanan ko. Alam ko magagampanan ko. Sooner or later, alam ko magagampanan ko. Hindi ko lang alam kung gaano katagal ang aabutan kasi alam ko naman na matagal ang proseso. No, lalo na solo mission ako. Pero alam ko magagampanan ko yan. And, ano ba? Yeah, pag nakita mo yung, tawag dito, basta magigets mo agad kung sino si Ken Visuals, kung sino si Kineo bilang artist. Magigets mo agad kung ano yung studio ko, Ken Studio. Kumbaga may sarili akong identity. Ganun. Na hindi mo pwedeng mahanay sa kahit sino. Walang rango. Kasi nakaibang mundo ko eh. Yung gusto kong mangyari. Yun. Tawag dito, may iba ka ba bang ginagawa sa buhay na hindi namin alam bukod sa pagiging rap artist, graphic designer? Ngayon, focus talaga ako sa craft ko. No? Siyempre, trabaho. Yun nga, sinabi ko sa iyo kanina, kuya. Trabaho pa lang sa university, nahirapan na ako, di ba? Kumbaga sinisingit-singit ko na lang muna ang graphic design ngayon na pagsarili ko bilang freelancer. At part-time rapper din ako at the same time. Doon pala nahirapan na ako. Kaya hindi ako pwede magsingit. Wala ka pang love life niyan? Wala, hindi ko kaya naisipin ngayon eh. Kasi distraction sa akin yun. Paano yan? Malamig? Magsabaw ka, kuya. Kung malamig, magsabaw ka. Hindi ko sabihin, malamig. Masarap din kumala minsan na malamig. Hindi, walang ganyan. Pag malamig, magsabaw, magkape. Ganun. Self-love, kumbaga. Self-love. Ikaw na ba sa yan. sarili mo, di ba? Sobrang importante ng disiplina sa sarili. Mismo. Promise. At natutunan ko yan ngayong taon. Sobrang dami kong realizations na naganapan ngayong taon. Kasi sobra yung vision ko, sobra yung gusto kong makamit, yung gusto kong magampanan, kung ano yung mission ko sa mundo na to. Ganun, na pagka kinikwento ko na lang sa ibang tao, medyo nawiwirduhan sila sa akin. Kasi hindi naman nila nakikita ko na yung nakikita ko eh. Sa isip ko ba, ganun. Kung yung nabivisualize ko. Yun nga, gusto ko lang dagdag kanina, no, na kung 40 ko ang poster, ngayon, ang ginagawa ko, dahil master ko na yung craft na yun, hindi naman master, kumbaga parang
gets ko na, gamay ko na yung ganong craft. Kumbaga, pag gagawin ka, hindi na abutin ng 1 week. Oo. Abutin kahit magdamag. O Ganon, sabihin natin. nakadepende na mismo sa kliyente kung satisfied siya, kung doon na tumatagal yung paggawa ng poster. Ngayon, ang gusto kong gawin, magazine nga. Yeah. Pagka nakagawa ko ng isang buong magazine, Mga tik-tik, mga ganun. hindi kuya, pero si Kuya Nats lang natawa. Si Kuya Nats lang. hindi, pero kuya, isipin mo, makagawa ka ng isang buong magazine. Magazine, paano mo masabi magazine yun, di ba? Siyempre dapat 100 pages, karamihan yan. Tapos, kada page may kwento, no? Pagka nakagawa ka isang buong magazine, sobrang proud ko na sarili ko. Same time, pwede kong pagkakitaan yan. Sa magazine na yun, papasa ko sa mga agency dito sa Milan. Bakit hindi mo subukan? Ngayon? Hindi naman ngayon. Nagpa-podcast tayo eh. Ang iwanan mo ako dito. Hindi. Hindi, gusto ko siyang gawin ngayong summer. Okay, so... I mean, madami kang pwedeng maging topic. Pwede mong gawing magazine yung pag-angat ng DYS. Naging part ka ng DYS. Story ng DYS, yun. Lahat yan nakaplano. Meron talaga akong plano tungkol dyan na hindi ko na lang muna, syempre, sabi ngayon. Kasi, I'm sure madami kang picture na nilalagay sa magazine. Hindi na pahirapan. Hindi gaya ng dati nung gumagawa ng magazine 90s, sabihin natin. Kailangan ikaw talagang mag-shoot para gawin mo yung magazine. Ngayon, pwede mo nang hugutin yung mga picture na yun dun sa Facebook lang para ilagay sa magazine. Hindi lang DYS, Milan Hip Hop. Pwede. Pwede ngang ikaw na lang ang kiniyo Sobrang dali pa nga ngayon kasi kahit na hindi mo ma-print yun bilang libro, pwede siya maging online magazine, digital magazine. Mismo. Diba? So as in nakikita ko talaga na sobrang daming pwedeng gawin sa mundo ngayon. Lahat ng ginagawa ko para sa akin na tinuturing ko bilang laruan. Ina-enjoy ko Si siya. Jerry's nga gustong magka-album Diba? Hindi mo imposible. Meron siyang album sa Facebook ngayon. Diba? Album Photo na, album. madaming album po to. Sabi ko na Hindi, joke lang. Photo album. Joke lang yun kay Jerry's. Mahal natin yan si Jerry's. At si Jerry's ang laging nag-edit ng mga video dito sa podcast ng Streets Are Talking. Yan. Ayan, biro lang kami ni Jerry's pero mahal ko yan. Jerry's, taka dito, timpla mo akong kape. Pero yun nga kuya, sa lahat ng ginagampanan ko ngayon, meron akong quote nga Sarili kong quote to. Pinapanindig ko sa sarili ko yung salitang big place. Big place na yan, kanta siya, no? Na nung sinulat ko yung kanta na yon, sobra talaga ako na-amaze sa kung ano man ang nagawa ko na naging quote ng buhay ko. Big place, double meaning yan. Big place na malaking laro at big place na malaking lugar. Akala ko yung tipong pag nakilala ka babae, pakita naman ng big place. Hindi ba gano'n? Hindi, ibang game yun. Ibang game ba yun? Meron din tayong game na yun. Gusto ko din, kasi minsan naisip ko na yun, hindi ko lang masabi. Patingin naman ng big place. Hindi, basta may sarili tayong game pero di na para, kung baka gatekeep na lang natin yung ganong game. Mismo. Diba? Yun nga, yun, na-interrupt kita. Ayun, so, sa big place. Hindi, ang gusto ko ipahiwatig dun kasi, no, na, kumbaga, kung meron kang disiplina sa sarili at alam mo yung ginagawa mo talaga at alam mo yung gusto mong marating, may mararating ka As in, meron talaga. No? Kung pangarap lang dati na mapunta sa Mars, di ba nakapunta na tayo sa Mars? Ay, sa Mars pala, sa buwan pala. Sa buwan, no? No? Ay, ngayon. Ako nakapunta ako kay Mars. Sabi ko, Mars, nandiyan ba si Pars? Hindi, pero ang gusto ko lang, basta sa madaling salita, halos wala nang imposible ngayon. Kumbaga, nakatutok na lang sa gaano katagal, no, ang process para mangyari yun. No? Hindi na nga imposible isipin na in 20 years makapunta ang tao sa Mars . Diba? What more pa na ako maging milyonaryo? Diba? Huwag kang magbirong ganyan. Kahapon lang may inarestong milyonaryo sa Pilipinas. Hindi. Basta sobrang Wag laki naman ng yung ganong style, di ba? sobrang laki ng vision ko na napaplano ko. No, na natuto na din ako sa mga naging tawag dito. Naging ano? Basta sa mga karanasan nating mali na ngayon na-apply natin sa sarili natin yung solusyon pala dapat sa mga dating problema. Ganon. At the same time, in-expect din natin yung mga ups and downs para syempre hindi na tawag dito,
hindi nawawala yung pagiging tao natin na dapat 10 toes down lang. Dapat humble lang tayo. Ganun. May mga nang maliit na ba sa'yo? O nasabihin ka na ba ng masakit sa ginagawa mo about sa rap, about sa pagiging graphic designer? Ako, pagka kumausap ako ng tao, nakakaramdam ako na palagi akong pinagsasabihan eh. Oo. Lagi akong pinapayuhan ng tao. Pwede kong tawag dito, Dibdibin, pwede Dibdibin. mong gawing gas. o di naman kaya, tama, o pwede kong gawing gas. Kahit na kunwari, sinasabi ng tao na to, Gaslight. alam ko na yan eh. Hindi kasi sa sobrang dami kong pinaplano, may mga bagay ako na alam ko na hindi naman alam ng tao na alam ko na pala. No, so payo lang sila ng payo, ganun. Pero imbis na may pamukha ko pa sa kanila na alam ko na yan eh. Kumaga parang pinapakinggan ko pa din na maigi kung ano yung sinasabi niya kasi pwede pa din makatulong sa akin yun. No. Kumbaga para sa akin lahat teacher. No. So, ayun, mapa-rap, mapa-design, mapa-marketing strategy, kahit mapa-writer. Gusto ko nga sumulat ng libro din. Gusto ko mapatulad sa mama ko na makagawa ng isang libro. Di nyo nalalaman, libro ng mama ko napalabas pa sa TV. Ganun ako proud sa mama ko. Nabasag yung TV. Hindi, Joke lang. Ganda nga ng Hindi, ko movie. sabihin, anong channel yon? TV5, Wattpad, Tang Artista, Bianca Umali at Derek Ramsey. Sipin mo yun. Diba? Anong title? Baka pwede nating si Tita. Shoutout sa iyo, Tita. Ang title ay Sanggala. Dito ako mapapayaan. Nalimutan ko yung title. Yan, sabi ko. Hindi ka makakapag anong ulam mamaya. My soulmate is from another planet ata. Ganon. Ganon. Pero yung napalabas sa TV, kumbaga parang 10% lang siya na kung ano talaga nasa libro eh. Ganon. Nasa Italia na si Tita. Sabay-sabay kami kinuha. Hindi, ibig ko sabihin, pero meron pa siyang mga connection sa Pilipinas. Kasi sabi mo sa TV5. Di ba? Marami Galing, connection diba? ng mama ko. Oo. Totoo nga lang, nung maliit ako, gagawin dapat akong artista eh. Sa Gawing Bulilit eh. Hindi, wala sanang street art talking ngayon, di ba? Sa kikinig. Pero ikaw Gawing Bulilit daw dapat ako nung bata ako eh. Ako din. Mas kinuha si Iggy Boy eh. Nung nag-try out ako. Kasi nung bata ako kasi talaga sobrang yabang ko talaga. Alam ng mama ko yung kayabangan ko. Kaya ina-apply ko sarili, aware ako sa ganun. Kaya lagi kong sinasabuhay yung turusan ng mama ko na dapat 10 toes down lang. May lahi ka bang yabang ko. May lahi ka bang hindi Pilipino? Hindi ko mahugot yung... Hindi, Pilipino ako, Tagalog ako. Bulacanyo talaga. Pero kasi marami nagsasabi. Diba, nasabi ko sa'yo dati, nung naguna tayo nagkita, sabi ko, parang parang Peruviano, Latino. Latino. Sabi ko, hindi natin masabi. Baka kasi mga lolo ng lolo natin, hindi natin, baka kasi may alam ka din sa background. Ewan ko, siguro kung meron man, sobrang tagal na nun. Kasi De La Cruz ako eh. De La Cruz Bakuyag ako. Yun. Pero Pilipino talaga ako. Yeah. Mabalik tayo sa Pops, di ba natanong ko sa'yo kung may nanlait sa'yo, nasabihan ka ng masama. Bago tayo pumunta dun sa Kanto 10 questions, kung may gusto kang sabihin sa mga hindi believe sa'yo, or naiirita sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama, or gusto mo mag-iwan ng payo. Okay, sige. Sa mga may beef sa akin o kung ano man, kasi hindi ko naman alam eh, pero pakiramdam ko meron eh. Yung matagal na panahon na, ganun. Kung may beef kayo sa akin, ba't di nyo ako kausapin ng harap-harapan? Diba? Kasi ako ginagawa ko lang naman kung yung gusto ko eh. Ano ba yung mali sa kung ano man ang gusto kong mangyari sa buhay? Diba? Kung ano man yung ginaganap ako ngayon, wala naman ako inaapakan na tao. So, yun ang una kong sagot sa kanila. Pangalawa, kung ididis nyo ako, ingatan nyo mabuti ngayon. Kasi wala akong oras na sasayangin ngayon. Yeah. As in, solo flight ako ngayon, pero wala talaga akong pake. Sabi ko naman basta wala akong pake. Ganun, gagawin ko lang kung anong gusto ko. Ganun. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Yeah. Life mad, pero life great. Diba? Mismo. Ganun. At sa mga mapapayo ko naman,
gawin mo lang talaga kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay. Kung ano man ang sabi sa iyo ng tao, pakinggan mo na mabuti kasi pwedeng makatulong yan sa iyo. Ituring mo talaga yung mga tao sa paligid mo, kahit yung mga basher mo bilang teacher, no? Hayaan mo lang sila mag-hate o ano man, basta ikaw natututo ka, no? And stay on your craft. Huwag kang mabahala sa mga bash, etc. etc. Basta maging totoo ka sa sarili mo. At alam mo dapat na magaling ka, no? And basta magaling ka dapat sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Kung ano man ang gusto mong mangyari. Ikaw muna ang dapat maniwala sa sarili mo bago mo mapaniwala yung iba. Minsan sabi ng inchik sa akin yan eh. Totoo naman yan. Totoo naman talaga. Ako kung nakinig ako sa mga KCR. Kasi sa bilang designer din, no, dati may mga nagbabash din sa akin na simple lang ginagawa ko. Ganyan. Kung nakinig ako sa kanila, hindi ako aabot sa ganito. Hindi ako bumababa ngayon ng 50. No? Pero yun ay dahil sa research ko na lang na dapat may minimum ako na presyo. Mismo. No? May balor na ako. Kasi sooner or later magkakapartita iba na ako kasi gagawin ko talaga to as pro shit na talaga. No? So hindi ako para bumaba sa kung ano man ang value ng ginagawa ko. Kasi alam ko quality ginagawa ko eh. No, ang mahal na nga ng Adobe. Tapos kukuriputin mo pa ako. 'Di ba? Explain ko pa ba 'yon? 'Di ba? Hindi na. Syempre, maraming salamat kasi napagbigyan mo kami dito sa pangalawang pagkakataon. At itong portion naman to, alam mo na to eh, 'di ba? Yung Kanto 10 Yan questions yan. Kanto 10 questions. Medyo napasarap tayo doon ah. Ang ganda ng tama. Nabitin pa nga ako eh. Gusto ko pa sana eh. Ay, wait. Beer. Pwede ba magdagdag ng isa pang... gusto ko lang sabihin na mabuti yung quote ko na pwede makatulong sa lahat ng tao na nangangarap kasi. Yung nga sinabi ko kanina na big place, no? Gusto ko sana ipaiwatig talaga na mabuti yung big place for the big place. As in, hawakan nyo lang yung malaking laro na ginaganapan nyo kasi mapupunta yan sa malaking lugar. As in, sobra talaga. Isipin nyo yun. May mga tao nga na from zero talaga. Sinasabi nila from zero to something, pero ako gusto kong sabihin from zero to hero. No? Ikaw ang hero ng sarili mo eh. 'Di ba? Mismo. Yeah. Yun lang. Thank you. Wala na. Ubus na eh. At ito na nga. Welcome sa Streets Are Talking Kanto 10 Questions. EGG. Kasama pa rin ang aking kapatid na si Kinio. So, At alam mo na to, 'di ba? Hindi naman nasusunod, dapat may shot every time na may mapipili na o hindi pipili. Pero ang nagiging sistema na rin naman is pag may nasabi akong dalawang pangalan, pag-usapan muna natin bago ka pumili. okay. Pero before that, kasi ito, Kanto 10 questions, 5 na kumikiliti sa utak mo at 5 na kumikiliti sa'yo. Umpisahan muna natin sa kumikiliti sa'yo. Paano 5 kumikiliti sa akin? Kumikiliti. Mamaya, mararamdaman mo din yung kiliti. Hindi ko masyadong Basta 5 questions, separated, may group ng 5, may group ng 5. Okay, sige. Unang tanong natin, syempre. Anong gusto mong pwesto sa kama? Tayo dyan. Ha? Hindi, pag matutulog ka lang. Oh, ano ba gusto mong pakiwatig? Nakahiga lang na straight. Kasi dati akong tinitigyawat eh. Nakatihaya ka lang. Oo, nakaganon lang ako. Relax. Sige, nakatagilid. Ako din, minsan. Masarap din pag nakatagilid, di ba? Masarap din pag nakatagilid talaga. Makaka-relax. Saka hindi ka masyadong pagod. Oo. Pag nakatagilid ka. Oo. Madalas pag may inom ako, ganun eh. Nakatagilid. Hindi, pag natutulog, nakatagilid ako. Ganun. Ewan ko kung tama yung sinasabi nila na pag nakatagilid, pag nakainom ka,
yung pag iwas suka yata yun. Hindi ko basta may something good na ginagawa dun sa nakatagilid na pwesto. Oo. Basta nakahiga ang tulog mo. Basta nalaman basta nakaupo ini-enjoy ka. mo yung pwesto, di ba? Hindi, sinasabi ko lang kasi ito educational kasi Okay, itong sige, program na tong Kanto 10 Questions. So yun nga. Okay. Ayan nyo, next podcast, sasabihin ko sa inyo kung ano yung benefits nung nakatagilid na pwesto kapag Okay. lasing yung tao. Okay, sige. Siguro, mas mabilis. Makatulog, mga ganun. Siguro, ganun. Posible. Di ko lang matandaan. Yan lang. Kaya nakaupo. Paano matulog ng nakaupo? Yeah. Yung pwesto nakaupo, Lasing, naranasan ko na. Paglasing, mas mabuting nakaupo na lang siguro. Pwede. Paglasing naman, pagkaya ko pa, kahit anong pwesto naman eh. Natiyay. Hindi, ibig ko Hindi ko sabihin. na-expect yun eh. Hindi, na-try ko matulog sa kotse. Na-try ko matulog, ay, nasabi ko. Hindi, sa bus pala. Hindi, sa bus pala. Okay, Kasi okay. mga time na, pauwi pa lang ako, nakakatulog ako, nakapalagbas ako. Tanginang yan. Good shit! Hindi pa ako mabot sa ganun. Pero sige. Hindi, yung mga time na natutulog Sa bus na lang. sa parko minsan, mga kabataan times. Okay. Yun lang yun. Hindi ako bounce na ako pag So ang gusto mong pwesto sa kama is nakatihaya ka lang, relax. Nakahiga lang ako. Pag may kasama ka, nakatagilid. Siyempre, depende sa sa space sa kama, di ba? Ganyan. Pag may kasama nakatagilid. Para komportable. Pwede. Yun lang. Gusto ko lang malaman. Hindi kasi pinapatanong to. Si Jerry's nag-ano nito, sinend sa akin. Nagsulat? Kaya, si Jerry's nag-send sa akin nito. Kay tayo dyan. Mamaya, sasabihin ko pa to si Jerry's eh. Total, Bulakenyo ka naman, di ba? Sigurado alam mo naman to. Ilan ang kaya mong putok? Putok ng ano? Hindi, yung putok na tinapay. Isa lang ako. Isa lang? Ang hina mo naman. Isa mo. Ang hina naman. Hindi, ano. Apat. 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 oo. Depende sa kondisyon. Oo. Pag, Pagod na ako nun pagka ano pa nun. hindi, yung putok kasi. Nakakabusog na yun pagka pag dumami pa nun. Solid pag apat. Kahit nga dalawa, solid na yung dalawang putok eh. Tapos, maganda yung ambience. Komportable ka, di ba? Oo, hindi, sarap pero kaya. basta ako apat. Ang sarap kaya Solid ng- yung apat na yun. So, solid. Talagang pagpapawisan ka naman, no? Oo. Siyempre, di ba? Pagkakain ka, lalo pag summer, siguro, papawisan ka din habang kumakain. Oo. Tama. Pero na-try mo na yung mga, yung maximum na putok na nakaya mo? Yun nga, apat nga. Apat maximum? Oo. Sa isang araw? Maximum. Grabe. Oo, sa isang araw. Sa isang araw? Oo. Pwede naman Pwede naman yung tanghalian na lang eh. Yun nga yung mga, kinakain ng mga tricycle driver sa amin eh. Oo. Baga pag wala nang time na, na umuwi. Yun, makakaapat na putok na lang. Tapos magdududa si Mrs. Yun. Amoy putok. Ang gulo na lang usapan na to. Good shit. So yun, pangalawang tanong pa lang yun ha. Medyo napahaba na naman tayo dito ha. Ano naman Syempre, unexpected na tanong na yan. Sige. hindi kasi dito educational naman tayo. Oo nga. Oo. Sabagay. At saka marunong akong magluto kaya yun mga tanong ko minsan is pagkain. Kumakain ka ba ng tumbong? Ano yung tumbong? Ito, Bulakenyo ka? Hindi ko alam yun eh. Tumbong is yung kung sa street food is yun yung largest intestine. Yung Isaw? bituka. Yung isaw. Isaw. Hindi iba pa yung isaw eh. Tumbong talaga is tumbong, yung malaking bituka talaga. Okay. Pero Na basta pwedeng pag pwedeng pasukan kung malaki-laki yung baboy eh. May gumagawa ng ganyan eh. Oh. Hindi, pero pag
street food. Kahit naman di street food talaga, malakas ako kumain. Pero hindi ka kumakain ng tumbong. Posible, oh. Hindi ko kasi ma-imagine kung ano yung tumbong eh. Pero Tumbong. posible. Hindi, pag yung tumbong is yung mismong daanan ng tae ng baboy. Ayun nga, Baka hindi pa ako nakakain nun, pero sisigi isa, ako. malaki siyang pabilog. Malamang hindi ko tatanggihan niya kasi mahilig talaga ako kumain. Di ba nakita mo na ako mataba ako dati? Medyo may laman pa ako nun. Hindi mo ma-imagine. Hindi ko tanda. Sorry, Ngayon na lang kasi sorry. ako pumayat eh. Oo. Sana all. Pero, So yun nga, tumbong is tawag dito street food. Pero tumbong pa rin is yung puwet talaga. Kung kumakain ka ng tumbong o kumakain ka ng ano. wala naman na ano sa akin. Kung di ka naman maarte kumain, okay lang naman sa'yo. Basta malinis yung tumbong no kakainin basta mo. malinis, okay lang. Panga naman ako kinakain eh, di ba? Basta hindi amoy tae, no? Oo. Kakainin mo. Kumakain ka. Siyempre, pag hindi malinis yung pagkakagawa sa tumbong, maaamoy mo talaga. De, lahat kinakain naman natin. Basta hindi ako makain ng aso kung ano man. Pero tumbong, basta malinis, kakainin mo. Basta malinis, oo. Sige. So, sige, pahig na ako doon. Direktahang sagot eh, no? Yung pangatlo, may pang-apat, pang-lima, and then doon tayo mag-uusap ng ano. Pang-apat is, ito kay Jerry's pa rin galing to. Salamat Jerry sa pagsasearch mo lagi ng mga gandong tanong. Sa'yo pala galing yung ano na to tanong na to kumakain ka ba ng tahong? Tahong naman tayo ngayon. Masarap ang tahong, yeah. Oo. Anong gusto mo? Naman. Anong gusto mong Pero rare lang ako makakain yan eh. Yung tamang tahong lang para sa iyo. Tamang tahong, oo. Hindi pwede pa iba-iba. Hindi, ibig ko sabihin hindi yun. Hindi, ibig ko sabihin is hindi naman every time is tahong, di ba? Minsan tumbong naman. Hindi, ano bang gusto mo sa tahong? Masabaw? Oo, masabaw. Tapos di ba ano yun, parang tinitimplahan pa yun ng sawsawan. Pwede. Diba? Isipin mo na lang kung ano yung ginagawa mo. Pwede. Minsan may mga nilalagay doon para sumarap. Basta pagkain, hindi ako mayaw dyan. Di ba pag nga Pilipino, pagka kunwari may natitirang pagkain na isang piraso na lang, hindi na kinakain ng lahat, di ba? Ako nito ko na lang nalaman yan eh. Basta ako kakainin ko lahat yan. Oo, ganun ako. Ano yung pinakamalaking tahong saan mo natikman yung pinakamalaking tahong? Hindi ko alam. Hindi ko na Hindi, matandaan eh. Diba? Milan, Italia o Pilipinas lang? Baka Pilipinas siguro. Yung pinakamalaking tahong. Oo, pinakamalaking tahong. Yeah. Sige, next question. Kailan yan? Sige. Next question tayo. Ayaw niya. Medyo fresh pa to eh. Kunwari lang pero fresh pa to eh. Anong gusto mo sa mani? Sa pamani Pagkain na. Pagkain. Gusto ko maanghang. Yan. Sa ano ba yung adobong mani ba yung tawag doon? Yung pinupulutan. Mapula-pula. Oo. Mapula-pulang mani ang gusto mo. Oo, yun ang gusto ko. Magaling ka Hindi, magaling ka kasi yun, hindi hassle kainin. Hindi mo na kailangang babalatan kasi may nilagang mani. Yung adobong mani, lalo na nakakainganyo, mamula-mula yung mani. Masarap diba? yun. Medyo maalat lang yung ibang maning ganun. Ayoko sa maalat masyado. Ayoko doon kasi... Hindi, may natikman ako maalat eh. Di, syempre, may mga ibang magtimpla, maalat magtimpla. Kaya maalat. Yun lang yun. Okay. Depende na sa gumagawa yun. Okay. So, mapula-pulang mani, mapula-pulang goods mani. ka doon. Goods ka doon. Mamula-mula. Red.
So yun, pang 5 na questions. Okay, sige. Question pala. Sorry. Good shit. um, tawag dito, dito na tayo sa kikiliti sa utak mo. Okay, Kasi sige. natapos natin yung kikiliti sa'yo. Nagtatanong ka kanina kung ano ba yung kikiliti sa'yo. And Okay. then, di mo na-expect, makikiliti ka talaga, di ba? Okay, sige. Ano sige. naman tayo unexpected question? At dito naman is may mga pag-uusapan tayong mga tao o grupo, Okay. pwede ring bagay. Normally, mamimili ka without explanation. Pero dito, obligado ang mag-explain ka sa mga to. Kung ano Okay, masasabi mo, hindi mo man sila kilala o kilala mo sila, Okay, sige. pwede kang magbigay ng paranaw, kumbaga. Shanty Dope, Shanty-dope. Ano masabi ko sa kanya? Ijimil. Ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, sige. Anong Ano tanong? masasabi mo Anong sa tanong? dalawa? Siyempre, magkaibang ano to, dimension. Shanty-dope. Unexpected siya. Mhm. No? Kasi hindi ko ine-expect yung bagong ginanapan niya nito mga nagdaang taon. Kasi ibang-iba sa kung ano man ang pagkakakilala sa kanya ng tao na kinaka-proud pa talaga ni Glock nung una niyang sampa sa scene. No? Basta lyrically, napakagaling niyang sumulat at magbigkas ng tama, naintindihan lahat. At basta malinis yung pagsusulat niya ng rap niya. Ganon. And Easy Meal naman, unexpected din, pero at the same time, ine-expect mo na magbo-boom siya eh. Kumbaga parang una siya nakilala sa 24 Mark Beats, di ba? 24 bars na Mark Beats. Hindi. Sumikat siya, kung tanda ko sumikat muna siya kasi ang ginawa niyang beat ay hango dun sa music nating mga Pilipino. Oo. At the same time, nag-Ilocano siya. Hindi, pero ano yun? Sumunod na yun, kuya. Mas nauna yung 24 bars. Promise. Hindi. Una 24 bars. Hindi. Una talaga. Hindi. Ito na lang yun. Hindi. Yun yung alam ko. 20 naging boom si Ijimil dahil doon. At yung 20 kay Mark Beats na 24 bars, doon niya hinango kasi booming yung time na yun. Ang pagkakaalam ko. Oo. Pero ito, yung mga to naman is hindi ko naman sasabihin kung hindi sabihin natin 60% sigurado ako. 60 to 70% sigurado ako. Ganun Pero yung nangyayari. yung mga kasi wala pa namang gumagawa ng ganun eh. Oo, sa bagay. Pero yung mga taong ganyan katulad ni Easy Meal ang tinitignan ko talaga, no. Kumbaga para sa kanila hindi lang rap kung ano man ang ginaganapan nila kasi yan si Easy Meal, alam ko magaling na art director din yan eh. I mean, kumbaga kung paano siya gumawa ng mga music video, ganun. May sarili siyang identity at malinaw kung ano yung gusto niyang ipahiwatig sa tao. Yan. Basta yung mga ganyang klaseng tao, talagang hinanga ako. A$AP Rocky, Travis Scott, So kung papipiliin kita, Ijimil o Shanty-dope. Mas papakinggan ko si Shanty-dope kasi yung mga ginagawa niyang kanta lately, yung mas vibe, no? Pero mas hahangaan ko in general si Easy Meal kasi hindi lang rap yung ginagalawan niya. Yeah. mismo. May knowledge siya sa Pero ibang parte may ng disiplina. dalawang style naman to eh. At masasabi kong parehas artist sa ginagawa nila, parehas na pwedeng hindi mo pwedeng ipagkumpara ng dalawa kasi magkaibang style. Oo. Basta siguro mas may replay value lang talaga si Shanty. Yun lang. Kasi nag-boom yung yung kanta eh. Oo. Pero, Eh ano ba pwede ko sabihin? Yeah, ulitin ko na lang din siguro nga na basta lyrically mas papakinggan ko nga si Shanty pero si Easy Meal hinangaan ko talaga yung niya, yung versatility niya talaga na hindi lang basta rap.
no? Meron siyang ibang discipline. Do-drawing nga din yun eh. Magaling din yun sa art, kumbaga. Anak ni ano yun eh. Si Ejimil. Anak nino. Nang kumanta ng Parting Time. Oo, alam ko. Hindi ko na lang kilala yung magulang niya, pero alam ko na Hindi anak ko siya ng ma-recall artista. yung pangalan, pero yung sumikat na kanta na Parting Time sa mga batang Basta, 90s. Anak niya Musikero talaga yan, no? si Ejimil. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam Kasi may mga interview din sila mag-asamang ano. Yun, siguro naging background din sa kanya na musikero yung tatay niya. Kasi sikat na musikero yung tatay niya talaga at magandang boses. Sabagay. So yun, respect pa rin syempre sa pananaw mo kasi tayo naman nandito pag-usapan, hindi naman natin to pinag-uusapan para maliitin yung isa at itaas yung isa. Oo naman. Yes, para i-compare lang natin at ito naman is pananaw mo lang. Basta na-appreciate ko din yung part na na nire-represent yung bandera natin Mismo. ng Pilipinas. At yun yung nagpasikat sa kanya ng una. Oo. Doon sa I Ganun think na wish yun eh. Na-wish ba na-wish sa yun. America? Yeah. United States. Oo. So yun, pang 6 na question. Dumako tayo sa pang 7. Okay. Ito naman is napag-usapan natin Shanty Dope, Easy Meal, Pioneer na talaga yung mga yan. And ito naman, sa dalawang to, Nate Man at Sika. Oof. Di ko na-expect yun Ang ganda ng tanong mo, kuya. Siyempre, mga ano to mga booming ngayon sa Pilipinas di ba? Sobra. Si Sika, yung music niya ngayon, as in, malakas talaga ang replay value. Kasama yan sa playlist ko. Yung parehas ng dalawang yan, kasama sa playlist ko. Na pag pinapakinggan ko sila, talagang ramdam ko yung vibe. No? Na nagiging, parang nagpo-flow din yung creativity ko sa rap. No? At yung mga na-visualize ko na pwede maging music video, ganyan. No? Hindi pa lang talaga ako makapunta sa sa pagbi-video o pagpo-photo kasi andun pa ako sa rap at graphic design. No? Hindi, pwede mo namang ilabas yung kanta na ganun lang Oo, sa bagay. Pero ngayon kasi nangyayari, kasama na talaga lahat, music video and shit. No? At yun yung gusto ko mangyari sa susunod pa. Marami pa akong aaralin, videography, photography, etc. Andun talaga ako sa field na yun. Kay Nate Man. No. Nate Man, ang dami niya naging beef, man. At the same time, napapatunayan niya sarili niya na kasama siya sa lista ng pwede mong hangaan. No? At dati kung puro hard rap siya, no? Napatunayan niya na hindi lang para siya doon at napaka-versatile niya na tao. No? As rapper, as tao. Ganun. Kasi napakinggan ko yung updated ako sa kanya sa mga rap niya. No? May mga love song siya, may kanta siya sa tungkol sa buhay. Nagtatrap yan, nagbo-boom bap yan. Doon naman nagbo-boom bap. Si Nate Man na nakilala sa drill, nagbo-boom bap, di ba? Para sa akin, nakakagulat yun. No? And yun is part of nag-explore pa siya kung ano yung talagang tutugma dun sa talento niya. I think kaya minsan madalas hindi rin madalas basta kayo na balang umintindi yung mga artist minsan kumahanap din ng ibang beat pa kasi baka yung personality nila doon lumabas. Oo. At yung ginagawa niya na yan, ang gusto ko din maganapan na sobrang yung versatility mo na pwede ka makipag-collab kahit kanino. No, yun yung gusto ko mangyari din No. At basta isa sa mga inahangaan ko kasi tulad ng sinabi ko kanina na from zero to hero na panindigan niya yun So, kay Nate Man at Sika, kung papipiliin ka, isa lang sa dalawa. Di pwede parehas, no? Hindi pwede parehas. Di pwede Makakolab parehas. mo. Makakakolab. Ayun, naman, baguhan. Oh my God, kasi parehas kung gusto makakolab yan No? Na hindi kasi, kumbaga parang kung isipin mo, parang napaka-imposible, no? Pero malay mo, posible. In 2 years, biruin mo, in 2 years, posible na mag-boom na din ako at makakolab kayo mga yan. Posible talaga Sige, una, Nate Man. Nate Man, oo. Gusto kong malaman kung ano yung beat na sasalangan namin. Kasi versatile nga siya. Gusto kong masurprise sa kung ano man ang beat na ilalapag niya sa akin.
So, Nateman, imbis na Sika. Una yun. Hindi teka lang. So, Hindi, sabagay. una, isa lang. Nateman, Nateman. Nateman. Kasi kung gano'n, ihahanay mo na lang, di ba? Gusto ko siya makasama sa drill, gusto ko siya makasama sa boom bap, sa usapang lifestyle na kanta. Ganon, no? Gee, Nateman. sobrang solid. Solid. Hindi, solid naman parehas yung mga music nila. Madalan lang ako makinig at manood ng mga music videos nila. Pero solid. Sobra talaga, sobra solid. I mean, wala akong matandaan minsan sa mga title ng mga music nila kasi naka-random lang sa kotse. Kung ano yung in ngayon, etc. Pero, solid. Di naman kita sa binobola. Nateman. Ito naman tayo. Paulin Bolin o Flo G? Si Pogi, no? Pogi versus G-Wolf. Flo G. Flo G kasi nandun pa din siya sa hinahanay ko na from zero to hero. No, na nakita naman ng lahat yung kung paano siya nag-boom. Talagang from zero siya eh. 'Di ba? Nagsimula talaga siya bilang nasa baba din talaga. Na nakilala na lang si ganto, nahanli sa ganto, tapos magaling pala siya, tapos napunta sa ganto, bla 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 bla. So, Flo G. Flo G. Sobra. Kay Paulin Bolin, kung may masasabi ka. Si Paulin Bolin, hindi ko naman kasi masyado natutukan niya sa eksena, pero alam ko na naging part siya ng rockstar, no? In mga rockstar talaga sa scene. Na sobra talagang balagbag din nung era na yon, as in sobrang balagbag, sobra talaga. Na gusto ko din siya makakolab at the same time no? Pero Flo G ako kasi talagang siguro siya nga yung number one ngayon Rapstar ngayon talaga sa Pilipinas rockstar talaga. Kilala Isang siya kahit lavish hindi life rapper. talaga. Oo, ganun. Basta Flo G. Kumbaga parang hindi mo na ma-explain na mabuti sa salita kung ano man yung naganapan niya. Basta mayaman na siya ngayon. Bullshit talaga. Bukod doon, when about rap, pag-usapan natin ng rap, may mga skills siya na, may mga, ang tawag dito, may mga rhymes siya din na, sabi ko, what? Na-rhyme niya yung gano'n, ganun lang kay Flo G. Gusto ko din masabi mo yan sa akin, kuya, one day. One day, di ba? One day, malay mo, bukas na, di ba? O, Sige. bukas, maglalabas ka, 27. 27. Di ba? Sobrang excited dyan. Mismo. Nga lang, official audio lang kasi ang meron ako ngayon. Yun lang kaya Walang natin. Walang problema yan. Pag taga Milano o solid sa atin sumuporta kahit nasaan ka pa man, syempre, susuportahan natin. Sige, pabalik pre-save mo yan, kuya. Oo naman. Spotify. Ma-playlist tayo. At, Thank you. ano tayo? Pang 8 na question. And then, dubako tayo sa pang 9. Kasi napag-usapan natin si Flo G. Ngayon pag-usapan naman natin itong dalawang to. Kasi tingin ko sila yung magkaparehas na na pwedeng ipagtapat Skastakli at Hebawi. Pusang gala. Diba? Parehas. Grabe. Diba? Kung titimbangin mo, ang ganda parehas din ng mga obra nila. Kung titimbangin mo, sila parehas yung boom ng ibang eksena sa rap. Diba? Si Skastakli, sa kanya nalaman ng karamihan ng rapper na pwede pala yung gantong style sa rap, sa Tagalog rap. Kay Have Abi at the same time, sa kanya din, ganun din, pero sa ibang pamamaraan. No? Yung nga lang, mas street style si Have. No? Na at the same time, medyo amboy, na may pagkababaero tignan, no? Si Skastakli, mamimili ako sa dalawa. Oo. Namili na ba ako sa kanina? Oo, namili ka kanina. Okay. Kasi pinili mo nga si Flo G, di ba? Oo nga pala. Dito sa dalawang to, mapipili ko Have Abi. Have Abi. Anong mas lamang ni Hebawi para sa'yo kay Skastakli? Damn. Bigat Ibang style. Hindi naman... Ibang style kasi si Hebawi. Oo
Kasi siya, mas love song siya na babaero kaysa mga hard rap. Mas konti din yung hater. Oo. Siyempre, may tsura din sa malakas din ang aura nun sa mga babae eh. No? Kahit yung mga babae na nakikilala ko Bobby din sila eh. Mhm. Damn, bigat. Pero sige, Bobby ako. Bobby kasi bukod na nga na ganun siya, yung mga kanta niya, pag napakinggan mo yung mga ano niya, mga hard na rap niya, iba din talaga. Iba din kasi yung mga Iba din talaga. deliver niya. Iba. At saka Sarap. nakakita ko ng comparison sa sulat ko sa sulat niya. Saka sa mga beat na ginagamit namin. So mas nakaka-relate ako sa kanya. Mhm. Yun. Yung nga lang, minsan napapanghinayangan ko noon, damn, naunahan ako ni Bobby. Posible din ako na pwede ako magkaroon ng ganitong kanta pero naunahan niya ako kasi wala ako pang bayad mag-record. Paano nangyari yun, di ba? Di, kaya mo naman yan. Isang poster na yan, kaya mo na eh. Bayad ka ng Sabagay. poster. Flip mo lang doon para sa passion mo. At least, ganun yung ginawa namin ni M-Class eh. Kasi may mga music video kami na galing doon sa clothing namin. Flip namin doon para at least masabi man na, kasi pag kumita ka at yung pera lang yung magas mo yung pera eh. Oo. Flinip namin sa ibang bagay na yung ibang kita namin is napunta sa music, sa music video. That's it. That's a big and small. So yun yung fang tuloy. Good shit. Yung pang-siyam na question. Hindi ba pang 8 yun? Ha? Di ba pang 8? Pang-siyam yun. Pang 9 ba yan? Oo, pang-siyam yun. Grabe, pero grabe din kasi si Kiskaste eh. Mm. Kasi sobrang dami niya naging hater. No, pero yung mga hater na yon, siya din naman ang sinasound trip sa inuman. Mismo. 'Di ba? Mismo. Gets naman ng lahat yan, kita naman ng lahat. Yun lang, si Hebawi naman talaga is, I think nung sumikat na siya, hindi na siya masyado sa social media. Ay, ito, may dadagdag ako kuya. Yung pagkasikat ni Bobby, hindi ko kinakagulat. Kasi nung sumikat siya, nakita ko na may 3 album na pala siya. Mhm. No? So, sobra yung consistency niya sa craft niya na hindi ko masasabing ikakagulat ko kung sumikat siya kasi deserving talaga siya dun. Yeah. Oh, shout out at Sobra. lagi namin pinapakinggan Hebawi, lalo na kami ni Oo. Ecovis. Pinapakinggan Yeah, namin sobra. yan. Dati pa. Bago yung release niyang Diba? album ngayon. Barrio 7. Diba? Yung album niya kaka-release lang. Grabe din. Hindi man ganun kalakas yung replay value niya compared sa nakaraang album. Pero kasi kinuwento niya yung yung lifestyle ng street kung saan siya nagmula eh. No? Grabe din talagang storytelling yung nangyari doon. Talagang sobrang recommend sa lahat. Siguro hindi na pag-usapan. So, pinag-uusapan ngayon si si Apex. About sa issue niya sa Apex. Grabe ba? Pero wala na tayo dun eh. Natabunan ni Apex, man. At panghuling tanong. Ito naman is hindi na single artist ang pag-uusapan natin dito. Okay. Pag-usapan natin ang 3 grupo, syempre. Outside Mafia, Tus Brothers, at Red Boys. Bigat din ang tanong mo, ya. Syempre, Grabe. hinuli ko yun. Sobrang bigat ng tanong mo. Pag-usapan natin, syempre. Red, Respect sa mga in gumagawa sobra. ng kasi unang release ng Red Boys, pinakinggan lahat ng tao yan at kasama ako dyan sa mga nakinig dyan at sumabaybay dyan sa Red Boys. Pati yung suntukan nila ng outside. No? Ang Tus Brothers naman, sobra ko silang tawag dito, pinapakinggan. Kahit na ano nga minsan nga nakikinig ako ng mga kanta, hindi ko na alam yung lyrics basta gets ko yung vibe, no? At nakakapagpa-feel good talaga ng ng presensya ang kanta ng mga ang mga kanta ng Tus Brother. Pero outside talaga ako. As in. imbis na Red Boys. Oo. Pero sa Red Boys, sa music talagang ikaw yung unang nakinig sa mga unang release nila. Oo naman, talagang sinubaybayan ko yung mga yan. Ako nga, sobra akong gutom sa craft ko. Chinat ko pa si Big Ghost, si Ghost Worldwide. No? Basta yung iba din naman ganun din. Ganun ako pagka alam ko napapalag naman talaga yung kanta ko. No? Kasi yun nga, solo mission nga ako. Wala naman nagmamanage sa akin. So nag-chat ako ng mga tao. Baka naman pwede nyo pakinggan yung kanta ko. Mali mo, magustuhan nyo, ganito, ganyan. At pwede tayo makagawa.
blah 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 in the future, ganun. Pero hindi naman ako pinapansin. Siyempre, mga sikat yung mga yan eh. Diba? Pero outside talaga ako kasi. Ang outside ba at saka na ang tawag dito, Red Boys. So, siyempre, red at blue. Talagang magkalaban talaga yan, di ba? Hindi naman talaga eh. Nung una, hindi talaga sila magkalaban. Nung una. Tapos Hindi ko alam, ito, tanong yung sinabi ko Oo. Tanong yung sinabi ko, hindi ko sinasabing magkalaban talaga dapat yung red at blue. Tanong yun kasi ako hindi naman ako member ng fraternity, hindi naman ako member ng mga ganggang na ganyan. So, tinatanong ko, baka kasi may alam ka about sa alitan nila. May alam ako pero hindi ko alam lahat ng impormasyon. Okay? So, ang alam ko, sa mga nakikita ko sa social media, na ang dalawang yan, magtutropa talaga yung mga yan. Ang Red Boys, idol na lang ang outside. Kasi ang outside ang nagpapalaganap ng bagong scene. Kung ano man tunog nila ngayon dati. No? At gumawa pa nga ng event si Costa na kumanta pa ang mga Red Boys. At nagawi sila sa hindi pagkakaintindihan. At yung hindi pagkakaintindihan na yun, ang hindi ko na alam. Hindi na ako pwede magsalita doon kasi hindi ko naman alam ang mga nangyari sa kanila. No? Pero kung ba't ko pinili ang outside, kasi nandun pa din sila sinasabi ko sa'yo kanina na nakahanay na pang greatness talaga. No? Grabe ang mentality ni Costa Cashman na isa din talaga sa mga iniidolo ko kasi from zero to hero siya. No? Ayoko sabihin from zero to something, as in from zero to hero talaga. As in siya yung hero ng pamilya niya eh. Napanood ko sa podcast nila ni Dog na simpleng pundar niya ng table. Nagkaroon na sila ng mesa para magkita-kita ang buong pamilya kumain sa isang hapagkainan. Grabe yun, di ba? Grabe. As in, sobrang grabe nun. Pero si Costa, sobra ko siyang iniidolo sa mentality niya kasi alam niya din talaga sa mulat sa pool na may mapupuntahan kung ano man ang galaw nila. Na ganun din ang gusto kong mangyari sa akin. Alam ko kasi talaga na may mapupuntahan ng ang gusto kong mangganapan. Di man ngayon, pero alam ko sooner or later, may mangyayari. No? At sila, nakita ko nga, nung nakaraan lang, gumagawa sila music videos sa Toronto. No? Basta US. Biruin mo, from zero talaga, tapos yung nasa US sila. Ilang taon lang ang lumipas. Dahil sa mentality na kung anong meron sila ngayon. Diba? Kaya mo din grabe. yun. Basta Grabe talaga. mag-pursige ka lang. Pero shoutout sa mga grupong nabanggit. Tus Brothers. Ako sa Tus Brothers ako mas ang ganda din. Grabe ang replay value sa akin ng TUS. Sobra talaga. Yung collab nga nila ng outside sa Atos hanggang ngayon hindi ako makarecover. Hanggang ngayon talagang pinapatutugod nila eh. Pagka kunwari medyo kakaibang timpla pati. Yun is depende sa aura mo sa pang-araw-araw para pakinggan yung mga ganun eh. Ganun ang mga genre ko ngayon. Ganun ang mga tipo kong beat. At yun, doon tayo nagtatapos sa Kanto 10 questions. Salamat ya. Maraming salamat kay Kinio. Pinagbigyan kami ulit Thank you, dito. SRT. May gusto ka bang i-shoutout o iparating bago tayo magtapos? Una, nagpapasalamat ako seryoso to, sa mama ko. Kasi, daw nayayabangan talaga siya sa akin, no, pag nasa labas ako ng bahay. Talagang, hindi siya nagkasawa na pagsabihan ako at tapikin ako, no, na maging 10 toes down lang, ganun, at ilugar kung anong dapat ilugar, ganun. Papasalamat din ako sa mga gabay ko, kasi may mga gabay talaga ako, no, may mga nagagabay sa akin sa path ko. No, para hindi ako maligaw. Papasalamat ako sa kapatid ko kasi palagi yan ang pagka nakakagawa akong bagong kanta, siya agad ang unang pinaparinggan ng kanta na to bago pa mapapadpad sa mga ibang tropa na nagka-sound trip ng kanta ko. Yun yung pinaka main na pinapasalamatan ko syempre. At si G.O.D. Sobrang pasalamat ko kay God, no? Kasi ako malaki yung relationship ko kay God talaga. Sobra. As in, grabe yung paniniwala ko kay God. Lalo ngayon taon, sobrang daming realization. At siya ang dahilan kung bakit nakarecover ako sa mga nagdaang problema natin. No, kasi nakaraang podcast, 'di ba, parang napakatamlay ko. No. Sumunod sa sarili ko. Grabe yung paniniwala ko sa sarili ko. Nagpapasalamat ako sa sarili ko kasi kung di dahil sa akin, wala ako dito.
Mismo, Grabe yung mismo. yung courage ko makipagkilala sa mga tao sa Milano kasi wala naman akong kilala dati. No, 'di ba? Kundi dahil sa courage ko dahil dito kahit may kaba ako, no, kahit lagi akong kabado, sumampa ng stage o kung ano man, talagang ginaganapan ko, mangyari lang ang gusto kong mangyari. Kahit nangyayari yung mga unexpected na bagay, papasalamat pa din ako sa sarili ko, may na nandito ako ngayon at who knows kung anong mangyayari sa future. Who Kasi knows? sobra. At yun, maraming salamat kapatid. Thank you, yeah, Kung may sobra. gusto kang idagdag, Sige, may last ako na dadagdag para sa lahat to na ulitin ko lang sinabi ko kanina, big place, bayan, nalito pa ako. Big Big place place. for the big place. As in, sobra. As in, yakapin mo kung ano man yung gusto mo mangyari sa buhay mo kasi may mapupuntahan yan. Yeah. may singit lang ako, Pops. Kasi sabi mo nayayabangan sa yung nanay mo. Hindi kaya nakikita niya sa mga reels mo. Kasi content creator ka din, eh, di Oo, ba? hindi. Pero hindi naman sa nayayabangan na kumbaga parang naaartehan sa akin ng mama ko kung ano man. No? Alam niya kasi na ganito na ako noon pa man. Bata pa lang ako. Naglalakad nga daw ako sa SM. Gumaganon ako eh. Ganon. Tapos yung aura ko, kasi kung may makakita ako magagandang babae. Ay, hindi. Mga babae na hindi ako nagagandaan. No? Ginaganon ko lang daw dati ng bata. Madagdag ko lang. Yeah. Yan, sa pagiging content creator mo, may mga abangan din kami. Yung pagiging content creator ko, hindi ko masabing content creator ako ngayon eh. Kasi sobrang expected na nangyari na yun. Bumalik yung apoy ko sa pag-rap dahil pinarap lang ako nung nag-reunion ng pamilya namin itong bagong taon. Kasi ang plano ko, mag-rap ulit ako ngayong summer. No? Pero dahil pinag-rap ako sa videoke, no? Itong bagong taon, talagang bumalik yung pagmamahal ko sa rap at doon na nagsimula lahat. Kahit na nagaganapan ko ngayon ng mabagal lang, sobrang bagal ng timpla ng pag-rap ko ngayon. At least bumalik na ako at sobrang saya ko, sobrang solid lahat talaga. Dumadating naman talaga sa buhay ng tao na minsan kailangan lang natin ng pause o pahinga muna. Oo. At hindi ibig sabihin iniiwanan na natin yung mga nakalisnan o gusto nating gawin talaga. Basta may ganong time. May ganong araw. May ganong araw nga na ayaw mong makakita ng tao. Ganun. Basta mag-upload lang ako ng content pagka natrip ako mag-upload ng content. Ganun lang ako ngayon. Ina-enjoy ko ang buhay. Enjoy life kasi isang beses lang yung mangyayari. Kung may mga nanonood, nakikinig sa atin dito, syempre, napag-usapan natin bilang rap artist, rap battle artist, content creator, tawag dito, visual designer, graphic designer. Saan kanila pwedeng kontakin? Kasi malay natin, baka may magpagawa. Okay, sige. So, mas active ako ngayon sa Instagram, Lijo Sueves _ Meron din akong graphic design page na Ken Visuals. At makikita nyo naman ako sa lahat sa lahat ng social, sa YouTube, Kenny Official, TikTok, Lijo Sueves _ din. Sa mga papagawa ng mga poster o kahit anumang serbisyo, kontakin nyo lang ako, pwede natin singitan yan ngayon. Maraming salamat sa suporta. Mismo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumusuporta sa Street Style Talking. Hindi ko alam kung maisa-isa ko kayo. Siyempre, Ghetto Child, RBT, Lyrical Division, Big and Small, Barishete, Plucky Tribe, Runskate Beats, maraming salamat lagi. At Roma Gang, mga tropa natin 75Gs. Kay Silverlin para sa sponsor na cellphone, iPhone, hindi lang basta cellphone, iPhone ang binigay sa amin ni Silverlin. Para syempre maganda yung quality dito sa podcast na ginagawa namin. At sa mga tropa sa Paris, Spain, Oblo Brown, Black Bandana, at syempre kay Kuya Nudge, maraming salamat lagi sa pagbisita at pagtanggap lagi sa atin dito. Kasi bisita lang tayo dito at ginagampanan ko lang ang trabaho ko dito. Dagdag shoutout lang ako, okay lang. Ano? Sobrang shoutout sa mga nakaramdaman ko ng energy ngayon. Monkey, Asian Guapo ng 75G. Ewan ko kung 75G siya, pero taga France yan, taga Paris. Kay G, yung mga nalimutan ko man, di pumapasok sa isip ko ngayon, pasensya. Pero shoutout sa lahat sa inyo at bumubuo ng Milan Hip Hop.
sa Mismo. lahat ng grupo. Maraming salamat. Streets are talking. See you soon. Maraming salamat. Yeah.